Simba din to. O meron ba namang tao hindi nagsisimba, hindi alam ang Bible? Yung hindi nagsisimba ng lahat ng Bible? Meron din ganun. Pero karamihan ang nakakalam yung nagsisimba. Nasa tabi natin, klaro? Ngayon may memory verse na naman tayo. Mamayang hapon magle-lesson ulit tayo. Kaya ayaw ni Lord na puro lang tayo head knowledge. Ang gusto ni Lord, doer tayo sa inaaral natin. Amen! So, dito naman, at yung kabila ay dito. So, yun ang una. Kailangan, ang number 1, ay matutunan natin, magkaroon tayo ng habag sa nangangailangan. Maraming nabaha ngayon. Amen! Amen? Amen! So, kaya lang, idaan mo sa tamang channel. Kasi ayaw natin na may natutolerate na hindi tamang pagdidistribute. Amen! Parang ganito. Sabi ng isa sa akin, happy birthday, Nay! Noong linggo. Marami siyang binig na mga pagkain. Arinig? Nag-bake siya ng lemon cake. Nag-bake siya ng masarap na mga bread. Pero hindi ko yun nilabas lahat nung Sunday. Dinistribute ko at matikman. Dinistribute ko sa araw-araw. Amen! Amen! So sa katabi natin, hello? Hello! O high five naman sa katabi natin. Kasi minsan, ang tendency, yung gusto mo lang bigyan, yung bibigyan mo. Amen. Amen. Parang humina yata. Amen. Amen. Kaya nagulat yung mga taga-Friday night, saan galing to? Noong linggo pa to. Niref ko muna, parang umabot sa inyo. Amen. Tapos ang taga-Sabado, kung nandyan tayo mamaya, may aabot din sa iyo, iba naman pagkain. Amen. Amen. Pagdating ng mga galing sa Pilipinas, Nay, tuyo, daming tuyo. Tuyo. Di ba tuyo? Tuyo. Tama? Hello? So, ang gagawin ko dyan, ay lahat patitikimin ko. Di ba maganda yung gano'n? Kaya ngayon, mahabagin ka, pero maging madunang ka kung kanino mo ipapahawak para lahat makinabang. Amen! High five sa katabi natin. May time lang na hindi ko na ilalabas agad kasi busy pa ako. Pagkagabi, pagpalis na, uy, ang dami pa pala nito. Hello? Amen. Kaya yung mga naiiwan paggabi kasi doon ko lang mababalikan, doon ko lang may distribute. Amen. O hindi ko na may sabihin na magpalit na kay mamayang gabi. Kasi doon ko lang siya mababalikan. May gusto ko ba ako? Amen. Pero yung mga tuyo-tuyo na yan, ini-illustrate ko lang. Na minsan kailangan niya ng food, kaya mahabagin ka. Yung minsan kasi ang dami ng food, siya pa'y nangunguha ng marami. Amen. Ay sa katabi natin, kapatid. Pag marami na ang sa'yo, manahimik ka na. Ka na nanguha. Ang dami na nga sa'yo, nanguha ka pa ulit. Maawa ka naman doon sa halos, ano na nga, tikling na nga. Alam mo yung parang ano na. Ikaw, marami ka pang mahuhugod dyan. Dami mo palapin mo kayo. Sa kalagayan ng baha ngayon, ano din, maraming may mga in-need. Pero, huwag tayong padalos-dalos. Kasi I believe na ang ating gobyerno hindi na nanahimik. Kaya, hindi na natin sasayangin yung ating ibibigay na basta-basta ka na lang. Just to make your name, nasikat ka, namigay ka. Wag, mananalangin ka rin sa ganitong sitwasyon. Amen? So, ang taong natumba at talagang binugbog, halos patay na, ay may need siya. Binugbog siya, pinagnakawan pa yan, wala nang pera yan. Halos patay na. Pero alam nyo, may hope kasi nasa highway. Pero alam nyo, nadadaanan natin yan. Sino nakatrip sa Israel? Amen. Pagpapunta tayo sa south, talagang liblib yung lugar na yan. Halos walang dumadaan. Are you with me? Kaya talagang delikado ka rin pag doon ka inabutan. Kasi liblib yung lugar na yun. Kaya, pero may dumadaan pa rin. Pero lakad-lakad lang noong unang panahon, depende kung may donkey ka. Pero yung priest wala, naglakad, nung nakita niya, umiwas siya, yung Levite, gano'n din. Naglilingkod din kay Lord lahat ito. Amen? Amen? So, mga kapatid, Jesus highlights how easy it can be to pass by those who are suffering, to ignore them. Pero totoo pa ng compassion for the needy, compels us to stop. Sabi natin, to stop and help those in distress. Maging sino pa sila.
Kasi pag priest, automatic Hudyo. Pag Levite, automatic Hudyo. Levi. Being Levi. Amen? Ang totoo yung pangalan ay Levi. Asa kamay mo, Levi? Being lang yung nickname niya, pero Levi yung pinangalan ng nanay niya. Kaya sa church natin, may Levite tayo. Amen? So, mga kapatid, mga Hudyo na yan. Pero isa sa kanila ay walang lumapit kay Lord. Tandaan niyo po, pag sinabing Hudyo, generally, alam nila ang pagsamba kay Lord. Kasi pinakilala ni Lord ang sarili niya sa Israel. Kasi generally, ay talagang kilala nila ang Diyos. Except for those na ayaw nang maniwala sa Diyos. So sa storya, ang mga ito, kilala nila ang Diyos. Marami na silang turong tinanggap mula sa Diyos. Amen? Napakarami na talaga. Hello? Ang dami na talaga. Pero sa illustration ng parable na ito, kasi ang tanong niya, sino ang neighbor ko? So nagbigay si Lord ng illustration. Ang neighbor mo, kahit hindi mo kalahi, neighbor mo. Amen. Na dapat mong tulungan. Palakpakan naman. Kaya dapat sa parable na ito, pangalawang point, willingness to serve. Anong pangalawa? Willingness to serve. Dapat, kusang loob na tayo ay maglingkod. We need to be willing to serve. Amen. Can we read Luke 10, 33 to 34 all together, please? A Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. So, yun ang SOP na pag may sugat, may bit-bit pala siyang oil and wine. Kasi wine is alcohol. Amen. Ngayon, alcohol, binibili natin. Puti na ang kulay. May kasabi pa ako. Yung nagamit yan, pang-disinfect. Amen? At ilagyan ng oil para wag nang magpiesta ang bakterya sa open wound. At binandage niya yung taong sugatan. May kasabi ba ako? So, nung nakita niya ang Samaritan, ibang klase, nung nakita niya, hindi siya kumanan o kumaliwa, dumiretso siya. Kasi siya talaga ay willing tumulong. Amen. Willing siyang tumulong, pero siya ay isang Samaritano. Na malamang yung ninakawan ay Hudyo. Sa katabi natin, hello? Hello. Kasi, there was a man, sabi ganon, na nagta-travel. So, pag tinignan mo, hindi naman naka-mention, ay sabi rito, ay minensyon ng Panginoon sa atin sa Luke chapter 10:25, ay sino bang kapitbahay ko, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Pag sinabing galing sa Jerusalem, automatic Hudyo. Amen. Sa isang tabi natin, plano? Hudyo ito. Kasi kung Samaritano ka, galing ka sa Samaria. Sa John chapter 4, ang lugar ng mga Samaritano. High five sa mga tabi. So, dahil galing siya sa Jerusalem, Hudyo ito. So, dapat ang tumulong, kapwa niya Hudyo. Pero iniwasan siya ng mga Hudyo na mga in-expect nung tutulong sana. Limunin ang katabi natin, hello? Hello! At ang nakakalungkot, ang tumulong pa isang Samaritano. Kaya ang statement ng Samaritan woman kay Jesus sa Jacob's Well, sa Samaria. Saan lugar? Samaria. John 4. Nasusundan niyo pa ako? Amen. Katanghaliang tapat, ito, sa Samaria ito. Kasi after ng Jerusalem, pangat siya pa, papuntahan na ng Samaria pa north. So, sabihin itong Samaritan person, malayo ang pinanggalingan. Dadaanan niya ang Jerusalem. Ayun. Amen. So, malayo-layo yung pinanggalingan to, pero ang destination nila, pa-south lahat, pa-Jericho. Amen? Amen. Pero ang nagbigay ng pansin ay yung tao pang hindi niya kalahi ang tumulong sa kanya. Ganun ang nangyari sa Philippines. Amen. Na maraming good Samaritan sa ating bansa. Amen. Noong ang Amerika ay pwede nang pumasok sa Philippines sa panahon ng Commonwealth, may kasabi ba ako? Maraming missionary pumasok sa ating bansa. Amen. Mahirap tayong share ng gospel kasi lumaki tayo sa religion na based on Roman Catholicism. Amen. Amen? Amen. Kasi pag sinabing Catholic, universal love. Pero pag Roman Catholic, yun yung religion na Roman Catholicism. Amen. Amen. Amen? Amen. Ba't parang ibating sa akin? So, religion ang RC.
So, naka-bound sa atin. Kaya nga, di ba? Ito na ang religion ko. Nakakandado, nakapadlock, ang susi, tinapon sa dagat. Kaya hindi ka mag-change ng religion. Kung saan ka pinanganak, doon ka mamatay. Di ba? Kaya may persecution tayong naranasan. Pag nagpatuloy ka dyan sa born again sa Hong Kong, wala ka ng asawa, pagbalik mo sa Hong Kong, sa Pilipinas. May mga ganun tayong naranasan at first sa Hong Kong. Kasi akala ng loved ones natin, ang religion ang magsisave sa'yo. Relationship kay Lord ang magsisave sa'yo. High five sa akin. Religion will not save you. Because ang true religion is James 1:27. Taking care of the orphans and the widows. James 1:27. Amen? Para sila ay huwag makurap ng mundo. Preserve them. Kaya ragain mo sila. Yan ang true religion sa James 1:27. So what these born-again Christians sa Amerika, ang daming Good Samaritan. What they did, sila ay nag-sponsor ng mga bata sa Philippines ng pag-aaral. Madami pong ganyan na hanggang ngayon na mga members sa church na kaya yung anak nila naging Christian at pati sila na-encourage mag-attend sa church kasi ang anak nila ay paaral ng mga nasa Amerika ng mga born again. Amen. Naging Good Samaritan. Na, ito ang usapan ng galing. Meron silang agency or somebody na in charge sa Philippines. They will not reveal themselves sa batang paaralin nila. Kaya hindi makakadiretso yung bata sa nagsusuporta. Amen. Kaya walang palakasan system. Amen. Ang galing ng sistema. Yes. Amen? Amen. So, ang gagawin lang ng batang instruction nung nagsusupport from America, kasi alam mo naman tayo nung unang panahon, wala tayong masyadong pera. So, nagantay ka ng mga sponsor na magpapaaral. So, ang ginawa ng mga Amerikano na ito, at naabutan ko pa dito sa church natin, na mga anak nila naging Kristiyano. Kasi ang sabi nung nagpapaaral ay parali kita, pero gusto ko mag-attend ka ng Christian church. So, nagpapahanap din sila ng Christian church. Naging believer sila of Christ. Pero hanggang nag-graduate, pero hindi niya alam kung sino sumuporta sa kanya hanggang graduate siya. Hindi niya ni-reveal na kung nagpaaral sa'yo, kasi sa graduation mo, nandyan ako, walang ganun.